Yun, so what's up mga ka-bird brain? Welcome sa panibagong episode na kung saan bawal ang matalino pero pwede ang may gasolina. So ngayon mga ka-bird brain, tuturuan ko kayo kung paano magkalas ng rear caliper. Ayan, ni ADB 160. So ba't ko nga ba kakalasin? Kasi nga, si caliper ko, may narinig akong kumakalansing, which is yung caliper. So possible yung caliper hindi na nag-slide ng maayos. Pwedeng may kalawang, yung ano, kaya hindi na siya nag-slide. Kasi pag umaandar ako na hindi nakapreno, ang ingay niya. Talagang kumakalansing, maririnig mo. Nakaansang sa tenga, nakakaturete. Pero pag nag-slide di ka na preno, which is nagpapantay yung prad, dumidikit sa disc, hindi siya umiingay. So tingin ko madumi na yung sliding ano niya. Hindi ko lang yung tawag yung basta yung parang sliding, yung nilalagyan ng grasa. So ito yung mga tools na gagamitin natin. Star Allen T40. Tapos nag-ano ako ng mount. Kasi mag torque wrench ako mamaya. Then isang 12mm tsaka 17mm. Ito ay 12mm, ito ay 17mm. Sa ilalim, meron yan kukontrain natin to eh. Hindi ko lang po nakikita nyo. Meron dyan 17mm kukontrain. So may grasa ako, high temp. Pero ang advisable dito is silicone na grease. Kasi nga daw sabi nila pag itong ginamit mo may tendency mag-expand tong rubber na to. Pero bahala na, kung mag-expand man, bibili na lang tayo. Eh, wala na akong mahanap na silicone, nagmamadali na ako kasi may rides ako bukas papuntang Pangasinan. Kasi to, tingin ko pwede naman tong panlinis ng caliper. So tara simulan natin. Sana matanggal ko tong kasi wala akong pangbalyan, liit ng alin ko. Nakalimutan kong magdala ng pangbalya. Iniiwan ko kasi yung tools ko. Ito madali lang to, tingin ko itong 12 eh. Okay, kalas na agad oh. Nakalimutan ko magdala ng socket wrench. May thread lock siya pero wala akong thread locker eh. Pero yaman na. Sana itong mabalya ng hindi bibilog. Aray ko po pag nagkataon. Yun, kaya naman. Basta pwersa mo hindi. Yung thread lock pala yun. Kala ko kalawang. Sana di malobat tong camera ko. Hindi pala ako nakapag-charge. Nawala sa isip ko kasi magdala ng socket wrench. Ang hirap tuloy magkalas. Tapos press lang natin para umurong yung piston ng konti. Para mamaya madali na. Ayan. So itong dalawa, malabo ka naman magkabaliktad. Parehas lang sila. So yun, tama ngayon na nakondumi na. So ayan siya mga ka-bird brain. So kalasin muna natin. Check ko lang tong caliper. Baka mapagbaliktad ko baka So ito yung itsura niya. Double check ko lang mamaya mabaliktad ako. Pero parang parehas lang naman siya. Baka magkamali ako. So ayan, para di na lang malito. Ito dito. Ito dito. Hindi ko alam kung parehas lang yan. Ayun, ang dumi nyo. Kita nyo yan, puro kalawang. Yan yung rason. Yan. Kaya di bumabalik na maayos yung caliper, di siya nag-slide. And pati yung sliding dito. So lilinisan natin. Ito yung sliding nyo. Yun ang dumi. Yung piston ilubog natin to para madali magbalik mamaya ng caliper. So linisan ko muna mga ka-bird brain. Let's go. Sobrang dumi niya. Hindi ko alam kung mapofocus sa gitna eh. Pero sobrang dumi. Lalo na to yung mga rubber niya, yung sa ayun ang dumi. So kinalas ko, hindi ka naman magkakabaliktad yan kasi itong nasa baba, yung rubber na to medyo mas mahaba compare dito. Then ayan, so linisan ko lang mga ka-bird brain, then salpak na natin, linisan din natin to. Ayan ang dumi, ayun, grabe. Kaya hindi ayun yung grasa nito, tutong na. Putik na siya, hindi na siya grasa, ayan Kaya di na siya nag-slide ng maayos. Kaya yun yung rason kaya siya naglalangit-ngit. Kumbaga pag kada hindi na bumabalik yung caliper sa tamang posisyon, kaya siya kumakalampag na ganyan. Hindi na siya, kumbaga imbis na i-slide siya pabalik, nangyari may part lang na umi-slide, yung isa hindi. Para pag umaandar ka, yung isa kumakaskas sa disc, kaya siya nagkakalampag. So ayun, tara, linisan na natin. So ito na siya mga ka-bird brain, malinis na siya. So di ko na pinakita yung paano maglinis, alam niyo naman siguro yung malinis ay hindi, di ba? Maganda may liha kayo na yung pinaka-pino 1000 grit siguro para matanggal lang yung mga mancha. Although hindi naman na ito wala na itong masyadong epekto dun sa kasi pagkagrasahan naman. Pero kung sobrang selan nyo, maganda maliha nyo to. Kaya ako kasi nawala yung liha ko eh. Kaya di ko na pero pag nag-maintenance naman ako, yung talagang magpapalit na ako ng brake fluid, i-general cleaning ko pa to ulit. Kaya ako lang naman talaga to, nilinis kasi nga para mawala yung lumalangit-ngit yung kumakalansing. So hindi na big deal sa akin to kasi later maglilinis ulit ako. Pero na to, goods na to. Mancha na talaga to eh, ayun hindi na makaskas Liha na makakatanggal dyan. And so makapal pa tong pads ko. Ayun, makapal yan. Tapos para hindi kayo malito,
let's say na pagpalit mo, kasi magkamukha yung ano na to eh, pagka ganito na side, magkamukha yan. Malalaman mo kung nasan yung side na yan, makapansin mo to, yan may bilog. Ibig sabihin yan, ito yung nakadikit sa piston. Ito, sa piston. Yan, yun yung piston. Kasi single pot lang to eh, yan yung piston. Yung nagtutulak ng caliper. So ito yan, ganyan. So malabo ka ng malito yan. In case man na magtaka ka bakit natanggal ko, di ko tanda ano yung kaliwa kanan. Tapos ito, mapapansin nyo tong rubber nya. Ayan o, yung bandang ito, meron siyang lock. So itong parang lock na yan, yung kalso, yung parang kakalso na yan, dito yan. May butas yan dyan, ayun o, shoot mo dyan. Kaya malabo ka rin mabaliktad dito sa rubber. Ayan, so gagarasahan natin mga ka-bird brain. Yan, pag ganito, dito yung pag nakaharap sa yung, ano ba tawag dito? Ito ay caliper, ano ba to? Tawag sa ganito? Kalimutan ko tawag dito eh. Pa-comment down below ng tawag dito sa bakal na to. Brake shoe. Hindi naman to brake shoe eh. Bracket. Mount. Ayan, make sure naka-intact yung rubber. Ayan. Then, gagarasahan natin to. Ayan, ito yan na yung dito. Actually, ito ang part na to kahit wala na to eh, pero kailangan mong grasahan to. Yung pag-apply ng grasa, tantiameter na lang. Pero sa manual meron eh kung paano yung tamang paglagay ng grasa. Ito, tantiameter ko na lang to. Ayan, pansinin nyo tumunog. Parang nag-intact yung ano, ito mismo yung rubber nya. Ayan, nagpipray na siya. Ayan o, parang ito yung lumalangit-ngit nun eh, maingay. Ayan o, katunog nyo. Sounds like. Sana mawala yung tunog. Then gagrasahan din natin yung kabilang side. Ito naman yung part na to. So kung makabili ka ng silicone na grease, mas okay yun kasi yun yung nasa manual, yung recommended. Ito high temp to eh. Sabi nila to. Nakaka-ano ng rubber, nag-expand ng rubber dito. Ingay naman nung nagbubusina na yun. Kala mo mabusan ng kalsada eh, no? So ayan, punas, pahid muna natin dito sobrang. Balik natin yung caliper. Ulit, baka malito ako bigla. Kopya. Ito yung doon. Dito yung may bolt. So ganito siya yung caliper. Sa kanan yung may piston. Dito sa right side yung may piston. And then sa kabila tong isa. Dito naman, malabo ka rin magkabaliktad. Ayan no. Hindi siya, sorry papasok siya pero kagaya sabi ko sa inyo, sa kanan yung ano, yung may piston. Ngayon yung may bilog. May palatandaan naman kayo kaya malabo kayo mabaliktad niyan. Ayan. So ipasok na natin dito. Hindi ko na masyado mapukusan kasi wala akong ano eh, magandang camera angle, wala akong tagahawak, wala akong ano. Pero pag actual naman to na nakikita niyo, magigets niyo naman to eh. Unless na lang siguro wala kang common sense. So kung wala kang common sense, wag ka magganto. Yun lang mapapahay yung ka-bird brain. Then pasok mo na to. Sobrang dami pa nga nang lagay ko ng grease. Yan, bawasan natin marami. Kumbaga bumubulwak. Yan, check mo lang ngayon. Dapat nagaganyan siya. Pasok mga suke. Caliper, mga butt screw. Lalagyan ko nga ng ano dito, konting ano lang. Ditong part na to, itong metal, lalagyan ko ng konting grasa lang para maganda lang din yung slide. Kasi isa to sa ano eh, yung pagkakinalawang pangit na yung slide. Lagyan natin ng konting grasa lang para lang maganda slide nung caliper. Itong part na to. Kasi kung makikita mo, siya yung may gas-gas eh. Diyan naka-intact yung ano. Konti lang para lang magano lang. Maganda lang yung play. Siguro para iwas kalawang na lang din. Kasama yan sa lilihain nyo. Lahat ng makita nyo may parang ano ng kalawang, lilihain nyo, mas maganda. Since wala akong liha, nawala yung liha ko. Wala. Wait lang, baliktad pala, sorry. Yan, so tumulas na siya. Yan, hirap pag walang ano. Magandang camera angle, pero yun lang naman. Importante lang naman dito paano magkalas ng caliper eh. Pag nakalas nyo naman na, alam nyo na yung gagawin nyo. Tsaka yung torque, yun na naman importante dito, ano yung torque ng caliper. Yung paglilinis, alam nyo naman na malinis sa di ba? Hindi na kailangang ituro pa yung tamang linis. Ayan, try natin pisa din. Maganda yung ano niya. Ayan, maganda yung play niya. Pasok mga suke. Saan yung bolt kanina? Sa tropa. Bolt na natin to. Unahin natin to. 17 pang kontra. Then 12 itong pang higpit. Pag yung higpit lang, huwag nyo muna ano yun. Ayan, makikita nyo may play na. Ayan, maganda yung play niya. Linisin natin yung excess. Ayan, para malinis ang tignan. Ayan. So balik na natin, make sure na yung caliper nakabuka para pag pinasok nyo, madali siyang ipasok. Ayan, then shoot lang muna natin. Ang ko ito sa kabila. Unahin na natin higpitan tong ano. So ayan mga ka-bird brain, nalobat yung camera ko. So ito, tinork ko na siya, 13 Newton meters tong dalawang lock niya. Then itong 12mm is 22 ano lang po, Newton meters. So ayan na siya, goods na, makapit na. Then one thing na lang na gagawin dito is itong preno.
I-pump nyo to kasi, ayun o, mapapansin nyo, malambot lang yan. So, pinamp ko, tignan nyo. Ayun o, lubog o. I-pump nyo hanggang kumapit ulit yung caliper, hanggang itulak niya. Ayun na, tumigas na. Kapit na siya ulit. Kaya siya sumalto ng ganun kasi nga yung caliper kanina, di ba tinulak natin. So, yung caliper nakabuka. Ang talagang normal position niyan is medyo ganyan, yung halos dikit mo sa disc. Ayan. So, goods na siya mga ka-bird brain. So, sana hindi na siya magkalakalampag. So, malalaman natin yan pagka tinesting natin. So, yun lang naman mga ka-bird brain. So, tatandaan nyo kung may torque wrench kayo, mas maganda. Ngayon, hindi ko natuturo kung paano gumamit ng torque wrench. Kasi unang-una, kung bumili ka ng torque wrench, ibig sabihin, willing ka matuto. So, hindi ko na para ituro kung paano gumamit ng torque wrench. Kasi unang-una, bago ka bumili, alamin mo muna paano ba gamitin ng torque wrench. Yun. Maghanap ka ng mga tutorial online, marami dyan. Then, ito kailangan mo, 12 tsaka 17. Brake cleaner or CVT. Yan, Kobe. Ano pa ba? Yan, Star Allen T14. Yun lang. So, kakalasin mo lang talaga. Recap tayo, dalawa. Itong Star na to, dalawa. Tapos isang 12. Tapos pang kontra, 17. Tapos pagtanggal mo yung caliper, linisan mo. Maganda, lihain mo yung caliper din. Tapos, yung mga kalakalawang lihain mo para matanggal lang. Then, grasahan mo bago mo ibalik. Tapos yung grasa, make sure na silicone base. Hindi itong high temp. Wala na kasi mabili. Kasi nga sabi nila nag-expand daw yung rubber. Di ba napansin nyo may rubber dito dalawa? Sabi nila nag-expand daw yun. Kaya, yun. So yung caliper ko 'di ba inayos ko. So lumalagitik pa rin yung brake pads. So yung rubber niya, tingin ko malambot na yung rubber. Yung rubber seal niya. Kaya di na natutulak maigi. So bibili ako noon. Pag-uwi ko na lang galing ng Pangasinan. Kasi nilinis ko na siya, nilubricate ko na rin, ganun pa rin. So palitan na natin yung rubber seal. Di na maganda yung bounce. Nakakatorete lang kasi ang ingay, krek. Ang galing! Ang galing! Nasingit ko lang, no. Ito yung isa sa maingay. Nakalimutan ko i-adjust, so kinalas ko ulit. Bali, papasikipin nyo tong part na to. Iipitin nyo to. Dapat yung brake pad, hindi tumutunog na Kasi ito yung maingay, yung parang bakal sa bakal. Ito yun. Tingnan mo, yung isa maluwag eh. Ito medyo maluwag, tignan nyo. Ayun o. Yung maliit na clearance na yan, pagka nag-vibrate ang motor, sobrang ingay niya. Ayun. Kaya dapat medyo i-press nyo. Ito, i-press ko pa to. Maluwag pa eh. Dapat ayan. Pero na siya, hindi na siya nagba-vibrate pag kinalog. Mamaya papakita ko sa inyo kung paano nyo malalaman na naipit nyo siya maigi. Ayan, naigpitan ko na siya. Malalaman mong maigpit siya, ayan o, kahit i-shake mo, hindi siya kasi yung maliit na clearance na yun, pag nagba-vibrate ang motor, sobrang ingay. Yun yung maingay talaga, yung naririnig mo na. Parang nagbabakal sa bakal. Ito yun mismo. Yung sa brake pad, tsaka yung na yan. Yung, ano bang tawag dito? Ano ba tawag dito? Yan yun. Ayun, tignan, hindi na siya Nung unang gawa ko kasi, nawala sa isip kong sikipan. Kung mapapansin yung unang video ko kanina. Nag-i-slide yung brake pad. Ang daling mag-slide. Ito, hindi yan. Mag-i-slide na lang yan doon sa pressure ng piston. Tsaka ng caliper mismo. Yan. Matutulak pa rin yan, madulas pa rin yan. Masikip lang talaga, hindi siya So, hindi na mag-iingay tayong maingay na naririnig nyo sa likod. Ito yun mismo. Wala nang iba. Bukod dito, kasi nagpalit na ako nitong ng dalawang rubber seal na yun eh. Maingay pa rin. And then, nawala nga sa isip kong ayusin to. Hindi ko nasikipan. So, ayan, masikip na siya. Ayan, masikip yan kahit kalog-kalogin mo. Malalaman mong maluwag pagka ganyan mo lang dumudulas. So ayun, salpak na natin. Ayan mga ka-bird brain, kung makikita nyo nung unang gawa ko, diba, tunog pa hindi na tumutunog. Ngayon okay na, kahit kalakalampagin natin. So i-drive test ko ito mamaya and bigyan ko kayo ng feedback kung okay na. So update lang tayo mga ka-bird brain regarding dun sa maingay ko na caliper. So na-resolve na siya, wala na siya after kong ipitin yung brake pad dun sa parang bracket niya. So dapat pagka in-adjust nyo yun, medyo masikip, dapat hindi kumakalog basta-basta. Huwag kayong mag-alala kasi gagalaw pa rin naman yun.
Basta madulas, wag lang may kalawang. Pag may kalawang, lihain nyo. So all goods na, wala na yung maingay, wala na yung nakakatorete na parang nagvo-vibrate. So yun lang naman mga ka-bird brain, kita ka sa next episode. At lagi nyo tatandaan na hindi ka bobo, hindi ka tanga, at lalong hindi ka mangmang dahil ikaw ay isang bird brain.